Listado ang bagong modus online na e-wallet for sale o for rent matapos maaresto ang 7 sangkot umano rito. Ang mga account daw na yan ginagamit ng scammers. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Hindi na nakapalag ang 5 lalaking yan nang arestuhin ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division sa tapat ng isang kainan sa Quezon City, Miyerkules ng gabi. Sa isa pang lugar sa Quezon City, arestado ang 2 iba pang sangkot sa nausong bagong modus. Hinuli ang 7 lalaking yan na umano'y sangkot sa bagong e-wallet for sale or rent modus. Ang e-wallet for sale modus ay ang pagbibenta ng mga verified electronic o e-wallet account at pati na rin ng mga bank account. Sa social media, karaniwang nagpo-post ang mga nagbebenta. Depende sa limit ng e-wallet ang magiging presyo. Mas malaki, mas mahal ang benta. Ang siste, mag-uusap muna ang seller at buyer online bago magkita saka magbayaran. Ayon sa middleman ng e-wallet for sale modus na parehong nagbebenta at bumibili ng accounts, kailangan nila makipagkita sa customer o seller para makuha ang personal details ng account. Dahil po meron na pong face scan yun, kaya kailangan po nila talaga mismo yung owner. Kaliwaan po, pagkatapos ng face scan, bayad po agad. Ayon sa NBI, ginagamit ng mga scammer at cybercriminal ang ibinibentang e-wallets para sa panloloko. Nahihirapan at nalilito raw kasi nito ang mga otoridad na i-trace o i-track ang mga totoong salarin. Kung ako may-ari ng account, ibibenta ko sa'yo, tapos ikaw, ito yung gagamitin mo for your online activity, whether it be legal or illegal as the case may be. No? So kung ikaw investigator, sa point of view ng investigator, nangyari yung crime, ikaw ay may hawak, pero sa record namin, nakapangalan sa seller. Tama? So hindi ka namin pwedeng hulihin kasi ang nakapangalan doon na perpetrator, yung tunay na may-ari ng account, yung nagbenta sa'yo. Ang mga nahuli naman, nagsisisi raw sa pagbibenta ng kanilang mga account. Sa halagang po, 1,300 po. Yung 500k limit. Yun po. Hindi ko naman po alam na bawal po yung ganyan. Ang alam ko, yung pag yung bibili yung bawal. Pati pala nagbebenta po pala. Nakita ko po sa online. Na naghanap sila ng sakto po, wala kaming pares na budget. Ako gusto kong makakain. Kasi nag-aaway po kasi kami ng asawa ko. Sa tala ng NBI, halos 200% ang itinaas ng bilang ng cybercrime cases sa Pilipinas noong 2023. Kaya umaasa silang ipapasa na ang Senate Bill 2039 o ang panukalang batas na nagpaparusa sa mga gumagamit ng mga e-wallet at bank account para makapanloko. As of the moment kasi wala pa tayong specific law, so medyo rampant itong nangyayari ngayon na bagong modus nila. Pwede niyang laruin yung batas in terms of specificity unless may pasa talaga yon at may implement na, medyo deterrence na yan. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998 at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang 7 nahuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.